Maghapon ka lang sa bahay, hindi mo nahugasan yan. Ano ginawa mo? Bay, lumayas ka na. Hindi mo eh. Sinabi niya yon? Oo, Mi. Yun. Grabe naman yung si pare. Ewan ko doon, parang papa nga din minsan noon. Pero kung sa akin mo sinabi yun, ako, Hindi mo gagawa sa'yo. Ang kita eh. nasa mo na. Oo naman. Mag-ipon kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibigay lahat sa pamilya. Kasi hindi kayo nakakasiguro na pag tumanda kayo at wala na kayong pera, aalagaan kayo ng mga yan. Katulad ng nangyari sa akin. Hindi lahat ng demonyo nasa impyerno. Yung iba, nasa... Ayaw, di ba? Nasaan? Ha? Wala, nagbibideo lang ako eh. Mabili ka hindi. Ilan? Isa lang? Isa lang. Magkano? 2. Isa ako may boyfriend ka na. Ay, oo, meron na. Wala naman na tayo eh. Matanda na daw. Ilang taon na ba? Nasa 60 plus na yata. Parang tatay mo na yun ah. Hindi ah. Tatay mo yun. Mang Juan! Ay naku te, huwag mo pagkatawagin ng Mang Juan. Mainit ang ulo ko ngayon. Pinagsasasabi mo kuya, pakailan ko kung mainit ang ulo mo, ibibili lang naman ako ng chichirya mo na Mang Juan. Ah, yun ba? Kala ko kasi tatawag mo akong Mang Juan eh. Ilan ba? Wag na! Mainit na ang ulo ko. May aaminin ako sa'yo. Ano yun? Christian ako. Ay, naku, kahit na anong religion mo, pakakasalan kita. Ako to, si Christian. Yung kasabay mong nagpatuli nun. Ha? Ano sasabi mo? Hello? Hello, ma? Oh, Dito ka muna. uwi na po ako. Ay, Kasaran na ang matira, magkasayaw, chika. Kalimitan po sa atin, walang idea. Minsan nakikita po natin doon sa sulok ng ating cellphone, merong green light na nandoon sa dulo. Ano ang ibig sabihin yan? May nagmo-monitor sa'yo, eto yung mga hacker. Alam mo ba na kapag nagpakulo ka ng 2 baso na tubig at ilagay ang 3 hiniwang kalamansi, luyang dilaw, 3 dahon ng oregano at 2 talbos ng sambong. Sa loob ng 5 minuto ay makakagawa ka na ng pinakamalakas na herbal na nakakatulong sa pagbawas ng plema, sa pinakapayak na ugat ng baga, pinapagaling nito ang bronchitis, nagpapakalma ng ubo at nakakabawas ng pamamaga sa lalamunan. Grabe, ang tagal kong pinaghirapan at tinintay pero sa isang sulyap lang mawawala na ang lahat. Mahirap talaga kapag magtatanim ka sa hindi mo sariling lupa. Nakapanghinayang kasi namumunga na. Bukod doon, meron din akong pera na ginastos. Akala ko ito na yung magsusurvive sa amin habang nagsisimula pa lang kaming magtrabaho. Pero nagkamali pala ako ng akala. Dahil sa isang salita lang na kung pwede ay iligpit ko na daw itong aking taniman dahil magsisimula na ng punlaan ng kamatis. Dahil pagbabahayan daw ng mga insekto, baka ito daw yung isang maging dahilan para magkaroon ng problema ang aming mga punlang kamatis. Wala naman akong magagawa dahil yun yung gusto niya at siya yung amo. Pero dapat, diba, una pa lang sinabihan niya na ako na hindi pwedeng magtanim dito. Pero ilang taon na ako nagtatanim dito at okay lang naman sa kanya. Hindi ko rin talaga maintindihan kung ano ba yung iniisip niya at kung ano yung problema niya kung bakit niya ito pinaligpit bigla-bigla. Wala akong magagawa at wala akong karapatan dahil hindi ko pagmamay-ari ito. Wala rin akong karapatang magreklamo kaya naman dito na lang ako nagrereklamo sa inyo. Aasan na lang muna ako mga ka-farmer sa pamumulot ng mga gulay. At least yun, walang babawal sa akin. Parang bigla akong nanghina mga ka-farmers habang ini-edit ko tong video na to at pinapanood ko yung sarili ko kung ano yung ginagawa ko dito sa mga tanim ko.
Araw-araw ko kasing dinidiligan, dinadamuhan. Minsan nga kinakausap ko pa, sinasabi ko sa kanila na magbunga kayo ng marami para meron akong pang-ulam. Tignan nyo yung kamoting kahoy mga ka-farmers. Halos ilang buwan na lang sana yung hihintayin ko at makakatikim na naman ako ng suman. Wala hanggang dito na lang. Kaya naman ang ginawa ko, niligpit ko na lahat. Wala na akong itinira para wala siyang masabi. Kaya naman sa mga kababayan ko na nangihingi ng gulay, pasensya na po kayo. Wala na po akong itinira. Bawi na lang tayo kapag umuwi tayo ng Pilipinas. Doon ako magtatanim para kahit manghingi kayo ng manghingi ay okay lang. Talaga naman. Okay mga kaibigan, ma-react lang ako dito, okay? Kasi itong lalaki na ito, abroad dito ha? Ay kaya lang, nagtanim siya sa lupa ng kanyang amo, okay? Ngayon, pinapabunot ng amo. Sakit yan mga kaibigan, okay? Kasi nga, yan ang magiging aliwan mo dyan Yan ang nagiging aliwan ng mga OFW minsan, pag malapad ang lupa ng mga mga amo mo, minsan, pag masipag ka talaga magtanim, naisipan mong tumanim, okay? Kaya lang, pag nagpapaalam ka, papayagan ka, kaya lang, yan na nga, nangyari na nga yan, pinapabunot nung palaki na, okay? Minsan, ang amo, may S di ba? May yung utak pa iba-iba, kaya, payo ko lang sa mga nasa abroad ay talagang kaibiganin nyo ng todo ang amo nyo. Kung balak magtanim, magpaalam kayo ng todo. Okay? Pag pinabunot, ay sumunod na lang. Di ba? Wala namang gagawa kasi nga may sumpong ang amo di ba? Okay, continue lang. Bakit kayo mga babae nung kailangan pa magpanty? Ay, siyempre, nasa batas yun. Republic Act 1234. Lahat ng imbornal, kailangan takpan. Ate! Ate, may pa-challenge ako sa'yo. Ito, itlog. Okay. Diba? Pag nahulaan mo yan, kung ilan yung itlog, pag tama ang sagot mo, akin na yung 2,000. Okay. Oh, ilang itlog na sa Dalawa. harapan mo? Sure ka? Opo. Ilan itlog yan? Dalawa. Di ka kasi nakikinig Ha? Ano ang 243 divided by 5? Ate, puro multiplication techniques naman. Division naman. Division techniques. Shortcuts. Sige, try natin. Ito, division siya sa 5. Ang tuturo ko dito ay yung shortcut. Natutuwa kayo dito kasi mabilis lang to. Ano ang 243 divided by 5? Alam mong hindi siya divisible by 5. Diba? Divisible lang siya by 5 pag 0 or 5 yung huli. So, alam mo na may decimal to. Siyempre, pag ilo-long division mo yan, 48.6 ang sagot. Yan yung long method. Ngayon, ang ituturo ko yung madali lang. Madali lang to. Hindi yun na kailangan gawin yun. Makukuha nyo pa rin yung tamang sagot. Trust me on this one. Applicable to sa mga 5. Number divided by 5. 243 divided by 5. Ang gagawin nyo lang dito, yung 243, ita-times nyo by 2. So, dodoblehan nyo lang lahat yan. 243. So, magiging 6, 8, 4. So, 486. Ano gagawin nyo sa 486? Lalagyan mo nyo lang ng 1 decimal point. Kaya magiging 48.6. Yun na yung sagot. O, nasa ang tapang mo, ha? Ano, dito ko magpatapang. Dito mo ako awayin. Ano? 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 Paling kita. Ano? Ano? Isa. Ano? Tsaka kita dyan. Ano? Tabi! Ano? Yan. Yan. Tabihin ko. Report. Wala ka pala O, ano? Malapit na tayo sa finish line. Ano pa? Doon tayo. Pupunta pa tayo doon. Wala, ayoko na. Ano? Hindi. Kung nakagat kayo ng aso, wag agad pumasok ng bahay kung hindi nalapatan ng unang lunas. Dahil pag pumasok kayo ng bahay ay akyat sa buong katawan yung rabies. Ang gagawin, kumuha ng halamang damo na ito at dikdikin hanggang lumabas ang katas bago itapal sa sugat. Ang halaman na ito ay tinatawag na hagonoy plant. Share or save mo ito para sa oras na kailangan mo may mabalikan ka. Orasyon para sa mga kagawad. Tugon, ilista mo kami. Barangay Kagawad na tagalista pag may ayuda. Pangalan namin ay ilista mo na. Ayuda ay wag mong suluhin para ibuto ka pa namin at hindi ka karmahin. Tugon,
ilista mo kami. Babala dun sa mga umiinom ng gin. Nako! Story time. Ito yung nangyari sa patient ko. Actually, this happened a few years ago na. Nakakatakot nga siya. Parang ayaw kong i-share. Pero sige, kwento ko na. Siyempre, pag ikaw yung night duty, ikaw lang yung doktor na may iwan sa ospital. Tapos yung iba mong kasama, uuwi na. Dun sa dati kong pinagtatrabahuhan na hospital, madalas kasi sa isang buong floor, isang doktor lang yung naiiwan paggabi. Actually, tahimik yung first part ng gabi. Tapos, nag-check lang ako ng mga laboratory test na pinapaulit. Tapos, biglang may tumawag na nurse. Ang sabi nung nurse na kausap ko, Dok, si patient X, nagdudugo. Sa ospital naman, hindi naman unusual yung nagdudugo eh. Pero kakaiba yung nangyari sa gabing yun sa ward. Pagpasok ko dun sa kwarto ng pasyente, grabe. Sumusuka siya ng dugo. As in suka. Hindi lang yung patak-patak. Talagang ang dami niyang linalabas. Tapos, kailangan ng balde para lang makontain lahat ng dugo. So, anong kinalaman nung storya ko sa pag-inom ng gin? Eto na nga. Si patient X kasi malakas pala siyang uminom ng gin. Nung una, nagka-alcoholic fatty liver disease muna siya. Tapos, habang tumatagal, hindi pa rin niya pinapansin, umiinom pa rin siya hanggang nauwi siya into cirrhosis or yung talagang nameklat na yung atay niya. Usually kasi kapag may sakit sa atay, ang naiisip lang natin is namamayat, naninilaw, nanghihina. Ang hindi nakikwento ng iba, pwede din tong mauwi sa pagdudugo. Ito, kwento ko kung paano. Kapag kasi malakas uminom ang isang tao, nagkakaroon ng peklat yung atay. Yung atay, para siyang lumiliit, tsaka tumitigas sa dami ng peklat na nabubuo sa dami ng iniinom na alak. Habang lumiliit yung atay dahil dun sa peklat, tumataas yung pressure ng dugo. Imagine na lobo ito tapos nandito yung atay natin. Tumitigas siya sa dami ng peklat, kaya ang nangyayari, lumalaki. Lumolobo dito yung mga ugat-ugat. At kung yung ugat-ugat na nandito sa daluyan ng pagkain, yun yung lumobo na irita, pwede yung magdugo para yung varicose veins or almoranas pa nga eh. Yung pagdudugo kasi ng ugat dun sa daluyan ng pagkain, maninipis yan. Pag dumugo yan, hindi yan parang simpleng nosebleed na gaganyanin mo lang, mag-stop na. Doon kailangan pa ng espesyalista na magpasok pa ng scope, itatali pa para hindi lumabas yung dugo. For this patient, hindi pa niya ma-afford yung pagpapatali ng kanyang varices, yun yung tawag doon sa lumobong ugat. Ayun, so tuloy-tuloy siyang nagsusuka ng dugo. So during that admission, grabe, ang dami naming sinalin na dugo sa kanya. Tsaka pag nagkaroon ka na ng ganun komplikasyon, hindi na yan na-reverse, hindi na yan na ibabalik sa normal. So yung point ko lang naman dito, okay lang naman uminom paminsan-minsan. Pero yung madalas na pag-inom, naku, delikado talaga yan. Kaya nga kung nahihirapan kang bawasan or kontrolin yung iniinom mo, you need to seek help. You need professional advice. Like, follow, and share. Malay mo, may matulungan ka, di ba? Tapos na. Okay, yun na nga. Huwag mag-inom ng sobra ng gin. Okay? Lalo na pag walang pera. Okay? Hanggang dito na lang mga kaibigan na. Inuulit ko, reaction video lang ito sa mga content creator natin na talaga namang isa lang ang masasabi ko. Wow na wow. Okay? Subscribe. Thank you. Bye-bye.